Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Sa liwasang Bonifacio sa Maynila na itinuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang programa matapos bawiin ng QCLGU kagabi ang kanilang permit to rally sa EDSA White Plains na nagdulot ng malaking abala sa publiko. May detalye si Lestor Aler. Lestor. Ngayon, may utusin ng dumasa ang mga miyembro ng Cristo na substanto sa liwas ng Bonifacio sa bilang yung umaga. Dito na kasi pagpapatuloy ang kanilang programa tapos nabawiin ang inisyong permit to rally ng QCLGU White Plains. But sa nakalap na ulat ng Public Order and Safety, ang ginawang programa ng nabanggit na religious group ng matinding abala sa araw lang sa nagsidatingan ng mga makikisa sa naturang programa sa EDSA White Plains matapos ang kanilang programa alas 8 kagabi. Kanya katag na taga. Maraming salamat, Lestor Aler. Samantala, nanawagan si House Prosecution Panel member at Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon sa mga Pilipino na subaybayan ang mga pagdinig sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang saksihan ang paglalahad ng mga ebidensya na kinakaharap niya. Samantala, isang misa ang isasagawa ngayon sa Cubao kaugnay ng pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. May detalye si Willie Delgado Jr. Willie. Naomi, ilang araw bago ang opisyal na simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, inisa-isa ni Bicol Cerro Party List at House Prosecutor Representative Terry Ridon ang kung paano ilalatag ang 4 na articles of impeachment sa Senate Impeachment Court. Sabi ni Ridon, unang tatalakayin ang banta ng Vice Presidente sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Sunod dito ang issue ng maling paggamit ng 448 million pesos na confidential fund kung saan ay inilabas ito at hinihingi ng Commissioner Audit na ibalik ng Vice Presidente. Ikatlong latag ang alegasyon sa pamamahagi ng pondo o bribery sa ilang kawani ng Department of Education. At pang-apat, ang hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo, kabilang na ang paglabag dito sa SAL-N Law o Statement of Assets, Liability and Net Worth. Mahalaga po itong mga artikulo po na ito dahil pagpapakita po ito noong pong tinatawag na betrayal of public trust. Dahil ito po isusikapin na ng atin pong prosekusyon na mapatunayan sa buong tagal po ng atin pong paglilitis. Samantala na Yomi ay isang banal na misa ang isinasagawa ngayon dito sa Immaculate Conception Cathedral dito sa Cubao na may titulong Mass for Truth, Justice, and Accountability. Dumadalo sa misang ito ang ilang miyembro ng prosekusyon na pinangungunahan ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro. Naomi. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Samantala, sugatan ng 3 mag-aaral ng Cabaluay National High School sa Zamboanga City dahil sa isang kaso ng umunoy bullying sa loob ng eskwelahan. May detalye si Jam Nueva. Jam. Naomi, nangyari nga ang insidente alas 8:30 kahapon sa loob mismo ng Cabaluay National High School na kinasasangkutan ng grade 11 students. Sa investigasyon, pinilit umano ng 2 mag-aaral na nasa edad 16 years old ang kapwa mag-aaral na 17 years old na gumamit ng marijuana. Pero tumanggi ang mag-aaral at nasaksak ang isa sa tiyan habang nagtamo naman ng mga sugat sa likod, batok at braso ang isa pa. Nasugatan din ang nanaksak dahil sa kaguluhan. Maayos na ang kondisyon ng 3 mag-aaral na dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, sinasabing baon ng 17-year-old ang isang maliit na kitchen knife na laging biktima ng bullying. Napuno na lang daw ito nang sapilitan siyang pinahit-hit ng marijuana. Sa pahayag na inilabas ng DepEd Zamboanga City, sinabing mahigpit na minomonitor ang sitwasyon sa paaralan at nagbigay ng kinakailangang suporta sa mga apektadong mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Nagpahayag ng matinding pag-aalala si Education Secretary Sonny Angara at tiniyak na prioridad ng DepEd ang agarang paggaling ng mga nasugatang mag-aaral. Samantala, higpit seguridad na ang ipinatutupad sa Cabaluay National High School. Nag-deploy ang Barangay Cabaluay sa pamumuno ng Barangay Kapitan ng mga tanod para sa bag inspection ng mga mag-aaral bago pumasok sa paaralan. Kaagapay ang SPTA sa hakbang na ito
upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at maiwasan ang katulad na insidente. Ako si Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Jam Nueva. Naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuang 1 milyong pisong pinansyal na tulong para sa mga pamilya ng mga nasawi at mga estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa palasyo, tatanggap ng tig 150,000 piso ang pamilya ng 3 nasawing mag-aaral, habang tig 50,000 piso naman ang 18 nasugatang mag-aaral. Manggagaling ang pondo sa Office of the President. Hiwalay pa ito sa nauna ng tulong na ipinagkaloob ng DSWD at DepEd. Samantala, pinaigting na rin ng DepEd ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang paglalagay ng metal detectors at CCTV cameras. Gayun din ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at mga opisyal ng barangay. Sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na itinuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang programa matapos bawiin ng QC-LGU kagabi ang kanilang permit to rally sa EDSA White Plains na nagdulot ng malaking abala sa publiko. May detalye si Lestor Aler. Lestor. Naomi, unti-unti nang dumarag sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpupunta dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong umaga. Dito na kasi pagpapatuloy ang kanilang programa matapos na bawiin ang inisyong permit to rally ng QC-LGU sa EDSA White Plains. Pati kasi sa nakalap na ulap ng QC Department of Public Order and Safety, nagdulot ang ginawang programa ng nabanggit na religious group ng matinding abala sa pang-araw-araw ng publiko. Madaling araw pa lang kanina ay isa-isa na nagsisigatingan ng mga makikisa sa naturang programa na nagmula pa sa EDSA White Plains matapos ang kanilang programa alas 8 kagabi. Kanya-kanyang latag at tayo ng tent ng ilan sa kanila para magpalipas ng magdamaga. Pati sa uling tala ng Manila Police District as of 8 a.m., aabot sa humigit kumulang 700 ang crowd estimate na nagpunta dito ngayon. Samantala, patuloy din ang pagtatayo ng stage at pagsasaayos na rin ng stage na kanila gagamitin para sa gagawing programa. Ayon sa Manila LGU, hindi na kinakailangan pa na humingi ng permit mula sa City Hall para makapagsagawa ng rally dito sa Liwasang Bonifacio dahil isa ito sa mga Freedom Park ng lungsod. Kaugnay nito, Naomi, sinuspindi ng Manila LGU ang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy ng programa habang sarado naman sa ating mga motorista ang ilang kalsada sa Maynila, partikular na ang bahagi ng CM Recto Avenue papuntang Menjola, Legarda at kahabaan ng Ayala Bridge. So, Naomi, sa mga oras na ito ay maayos yung lagay ng ating panahon. Medyo maula pero sumisilip pa rin itong si Haring Araw at wala tayong nakikitang pagbabadya ng pag-ulan dito sa Liwasang Bonifacio. Samantala naman yung number of police personnel naman at mga force multipliers na i-deploy dito sa Liwasang Bonifacio ay humigit kumulang 200 na silang mga ngasiwa dito nga sa seguridad at kapayapaan sa isinasagawang kilos protesta o programa nga ng Iglesia ni Cristo. Samantala, yung lagay naman ng trapiko dito sa kalsada dito sa Mayloton na binababaan sa bahagi ng Quezon Boulevard at MacArthur Bridge ay kapansin-pansin naman yung pagdami ng volume ng sasakyan. Pero ayon sa mga nakausap natin mga traffic enforcer mula sa Manila Traffic and Parking Bureau na yung ganitong sitwasyon kung saan yung volume ng tao o volume ng sasakyan dito na dumarami ng ganitong oras ay normal lang dahil nga busog nga ito ng rush hour kung saan yung ilan sa ating mga magtatrabaho ay papasok na sa kanilang mga trabaho. Pero sa ibang kalsada naman, yung kalsada sa Quezon Boulevard, sa Quiapo at sa top naman ay maayos pa rin yung sitwasyon ng ilagay ng trapiko doon. Tuloy-tuloy yung usad ng ating mga motorista sa mga nabanggit na kalsada. At iyan ang latest update dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Lestor Aler. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.